So hello sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reason why you should purchase the Infinix Hot 60 Pro Plus ngayon 2025. So tara, check natin. So yan, shoutout sa mga nakanood ng ating first impression and unboxing dito sa Infinix Hot 60 Pro Plus. And this time, bibigyan ko kayo ng 5 reasons kung bakit napakasulit netong i-purchase ngayon 2025 at kung bakit maganda rin siyang i-consider as your next smartphone today. So bago tayo mag-start, magkano nga muna ba ito? Meron tong SRP na 8,999 pesos or almost 9,000 pesos for the 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Pero again, pag dito po kayo bumili sa ating View products, itong View products na to, mariredirect kayo sa bagsak presyo na Infinix Hot 60 Pro Plus. Ito po ay nakuha ko lang for as low as 8,000 pesos. Pero there's a possibility makuha nyo pa to ng 7,800. Depende na lang sa sale. Pero napakamura at sobrang bagsak ang presyo. Biruin mo, sabihin na natin yung range na itong Infinix Hot 60 Pro Plus nasa 7,000 to 9,000 pesos. So, yun, pag dito nga kayo sa View products natin, mas mura nyo makukuha itong Infinix Hot 60 Pro Plus. So, ano pang hinihintay nyo? I-add to cart nyo na to habang sale pa po sa online para makuha nyo ng mas sulit itong smartphone na to. So, syempre, maraming nag-iisip na kung ano ba yung next na smartphone na para sa kanila. So, ang dami po kasi lumalabas sa smartphones ngayon. Grabe, tambak na nga rin ako ng trabaho ngayon eh. Ang dami, sunod-sunod. Infinix naglabas, Tecno naglabas, Nubia naglabas, Realme, Xiaomi, Samsung, susunod na ulit, 'di ba? Maraming na talaga nagugulo, ano ba bibiling ko, ano ba perfect sa akin, ito yung budget ko. So syempre dito sa mga video natin, tutulungan ko kayo mag-decide kung ano nga ba ang perfect na smartphone na para sa inyo. So first reason mga ka-J-Vlog is of course the display. Ito yung unang napansin ko na napakaganda sa Infinix Hot 60 Pro Plus. Curved display, 1.5K resolution, so beyond 1080p na mas maganda pa yung resolution nito sa mga ibang mid-range smartphones today. AMOLED display, 144Hz screen refresh rate. So naka-future-proof na yung screen nito, kumbaga in the next few years, baka masupport na ng 144Hz refresh rate yung mga games. Kasi ngayon, nasusupport na ng 120 FPS, di ba? So, hopefully, sa mga next year, ganyan, masupport na yung Genshin Impact, yung WoWA, abangan na lang natin. Pero solid. Ginamit ko na rin yung 144Hz nito sa ating display. Kasi yung settings na, you can customize the refresh rate. So, dito sa settings natin, kinostomize ko siya ng 144Hz. Dito pa nga sa video, hindi niya mahabol yung smoothness ng pag-scroll natin dito sa Infinix Hot 60 Pro Plus. So, napaka-solid mga J-Vlog. Display neto is outstanding. Perfect 10 for me for an entry-level smartphone. Hindi mo akalain na 7,800, 8 plus, makukuha nyo to. Diba? Ang lupit ng specs niya. Pag nanood kayo dito, paniguradong ma-enjoy nyo kasi very vibrant yung display, ang ganda ng color reproduction. Tapos pag naglalaro kayo dito, yung games nyo, for example, sinet nyo sa high settings, mas na-enhance pa dahil sa kanyang AMOLED display. So outstanding ang display ng Infinix Hot 60 Pro Plus at yan yung isang reason nyo kung bakit magandang bilhin ito at sobrang mura niya lang. Next, ito na naman, slim design. Ito po ang isa sa pinakamanipis na smartphone na lumabas ngayong 2025. Pero meron tayong rumors. Nakita ko na rin ang Tecno Spark 40 Pro Plus. Manipis din. So, check natin yan mga ka-J-Vlog. Kasi ito sa wife ko to, kinuha niya tong daily driver. Pero ta-target natin kunin yung Spark 40 Pro Plus as my daily driver para pareho kami naka-slim phone, di ba? Pero nung nakita niya, pinalit niya agad yung POBA 7 niya. Kinuha niya na to kasi ang unang mindset niya, manipis, magaan. Ayan, no? Perfect na perfect siya for pag naglalaro kayo, hindi kayo mahihirapan. Kumbaga, hindi kayo mangangawit. Pag magte-take kayo ng photo, alam mo yun, kasi yung POBA 7 niya mabigat para sa kanya eh. Ito,
Kumbaga, magiging convenient sa kanya to. At there's a rumor nga na kasing nipis niya ang iPhone 17 Air na lalabas na next month. So, yun. Ang ganda. Sobrang nipis. Marami na naman nung nakikita, mabilis daw mag-overheat, manipis daw kasi yan, bla bla bla. Again, lahat mo ng smartphone umiinit. Kung naglaro ka dito na naka full brightness ka, tapos naglaro ka dito ng ilang oras, talagang iinit yan since manipis to. Lahat po ng smartphone, take note, umiinit yan. Kahit anong smartphone yan. Kaya nga yung mga ibang smartphone na specific for gaming, may mga fan yan like the Nubia smartphones. Kotse mo nga umiinit may fan pa yon. Yung computer mo umiinit, may fan yun. Ikaw ba naman magtatanong ka kung nag-o-overheat yan? Malamang nag-o-overheat yan kasi walang fan ang smartphone mo. Yung mga flagship smartphone nga, nagkakaroon sila ng mga technology like liquid cooling system, pero it's not enough kasi mas powerful yung processor, tapos naglalaro kayo ng powerful game, heavy game, nagagamit yung full potential ng chipset, nag-o-overheat siya. Paano pa kaya sa mga entry-level smartphones? Paano pa sa mga mid-range smartphone? Tapos AMOLED pa, mas malakas yan mag-overheat pag AMOLED, tapos naka-full brightness ka. Nag-overheat po talaga yan. Again, depende rin sa room temperature mo, kung nasaan ka, nag-overheat po ang mga smartphone. Lahat po ng smartphone nag-overheat, depende na lang po yan sa usage nyo. Sana tanggalin nyo na yung stereotyping na ganyan, na magtatanong na naman kung nag-overheat ba ang cellphone na to. Next is the chipset. The chipset is the MediaTek Helio G200. Ito, marami na naman din ako nakitang comment dito sa chipset na to. I don't know, ang dami talagang ang dami side comment talaga sa mga bagong labas na smartphones na hindi na lang nila ma-appreciate yung binibigay ng brand. Yung ibang brand nga dyan, sumasakit din yung ulo nyo kasi ang babagal ng chipset. May mga ibang brands naman like Infinix na nagbibigay ng magandang specs. Nagreklamo pa rin kayo. I don't know kung saan ba lulugar ang mga brands. Pero let's appreciate the chipset, the MediaTek Helio G200. Sinasabi nila it's an overclock chipset ng G99 and G100. Sinasabi ng iba is rename ng G100. Again, parang to be honest, nasa peak na kasi ang chipset na 4G. So wala na, parang parang iba nire-rename na lang nila. Pero the performance is there. Mabilis pa naman, as long as for me, mabilis. Ako kasi tinitignan ko yung performance, hindi yung pangalan Mabilis, even day-to-day tasks, kayang i-provide, okay na chipset yan. Kasi karamihan na ngayon ng mga ngayon nilalabas is 5G, di ba? So, to be honest, kasi ang 4G parang nasa peak na yan, kaya yung ibang brands like the MediaTek, parang nire-rename na lang nila yung mga chipset nila para ma-refresh yung mga consumers na, ay, bago to. Pero again, hindi sila nagkakalayo ng performance ng G100 and G200, pero mabilis po naman itong smartphone na to based sa specification and based sa paggamit ko. Kaya stay tuned lang, i-game test din naman natin itong Infinix Hot 60 Pro Plus. Reason mga ka-J-Vlog yung camera, ito ako na-excite. Dahil ang camera neto is Sony sensor, 50 megapixel main camera. So, ito lang naman pangit sa Infinix to be honest. Nilalagyan nila ng 3 camera, tapos useless naman to. Sana gawin nyo na lang dual, tapos ultra-wide. Mas ma-appreciate ko pa yon na gawin yung dual camera, tapos ultra-wide. Mas okay. Kung lagyan mo naman ng 2 lente na to na wala namang kwenta, sayang naman yung cost nyo dyan. Gawin nyo na lang ultra-wide, mas magiging sulit pa or mas magiging masaya pa yung consumer nyo. Pero bumawi naman sila dito sa Sony sensor. So, Sony IMX822. So, pag narinig nyo ng Sony sensor sa isang smartphone, maganda na ang camera quality niyan. So, tatry natin tong Infinix Hot 60 Pro Plus. Nandito tayo sa Baguio. Mag-take tayo ng mga scenic views dito using the Infinix Hot 60 Pro Plus. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog sa kanyang battery and fast charging rate. So the battery of this smartphone, 5,160 mAh with 45 watts fast charging. So again, ito yung malupit dito Slim smartphone, pero nalagyan nila ng battery na malaki, 5K. May rumor nga daw ang iPhone 17 Air slim nga, maliit naman ang battery. Nasa 2.9 ka-battery ng iPhone 12. Sana hindi magkatotoo kasi ang sakit sa battery, ang sakit sa ulo nun. Ang laki ng smartphone mo, tas ang bilis malubat kasi na-appreciate ng mga consumers ang plus version ng iPhones kasi sa large battery. Pero dito pag 17 Air, na-risk ang battery, medyo hassle. Pero dito, sa Infinix Hot 60 Pro Plus, manipis, malaki ang battery. So, I don't know kung paano nila nagawa yung ganong kanipis sa smartphone pero na-maintain ang large battery capacity.
So, yun yung isa ring maganda dito sa Infinix Hot 60 Pro Plus. Tapos, meron pa siyang 45-watt fast charging rate. So, yun lang mga ka-J-Vlog, ang ating 5 reason why you should purchase this smartphone ngayon 2025. Ito, for me, ang isa sa pinakasulit na smartphone na pwede nyo mabili under 9,000 pesos. 8GB 256, 1.5K AMOLED display, snappy chipset, outstanding camera performance, large battery, and super slim design. So kung interested kayo dito sa Infinix Hot 60 Pro Plus, huwag na kayo magdalawang isip pa. Sale na sale pa po ngayong payday. View products. I-click nyo po itong view products sa gilid ng ating video dahil po dyan, mariredirect kayo sa bagsak presyo. Napakamura na Infinix Hot 60 Pro Plus.